Happy anniversary, Light Church. Sige po, tatayo po tayong lahat. We are all excited to praise the Lord in this place. Amen? Comment kung excited ka na, papalakpak mong iyong kamay sa Panginoon. And we will sing His praise this morning. Come on. Hey, can we shout the name of Jesus, 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 Jesus. Woo! Sige po, let's sing this song to Him. I'm trading my sorrows. I'm trading my
minutes to worship the Lord in this house. Thank you, God. Come on, hindi pa tapos ang Panginoon for you to worship Him. Amen. Come on, if you're excited to feel His presence in this place, come on, just surrender your heart to Him and start to begin to desire His name, His presence, and His love for you. Come on, just remember that everything here in this world is just temporary. But you know, the Word of God and His love for you is eternal. Come on, surrender everything that you have. Lahat ng meron ka, just surrender it to God. He is the only eternal na pwedeng magtagal sa mundo. Come on, surrender your heart. And just desire His presence. Lord, use us, Panginoon. Surrender my heart and my life to you, God. Everything that I have, Lord, it's all yours, God. For you are faithful and true. Come on, ang Diyos na sinasamba mo ay tapat at totoo, dakila at walang katulad. Come on, sapat na ang presensya niya. Sapat na yung pagmamahal niya. Come on, ikaw mismo, you begin to open your mouth and just begin to acknowledge Him. Jesus, oh, we adore your name. Oh God, I'm humble. I humble myself before you, Lord. Oh, my heart and all my life is yours. Oh, you are my desire, God. Oh, your presence is all I need. Your love is all I want, oh God. Jesus. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Have your way, God. Oh, you are my desire, oh Lord. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. Oh, sing all I have within. All
to surrender, God, to give your heart to Him. I give you my heart. I give you my soul. Oh, to you my heart is yours. I give you my heart. I give you my soul. Come on, make this song as a prayer in your heart, Lord. I surrender my heart to you, Lord. I give you my heart. I give you my soul. Oh Lord, I give my heart to you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. With every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Oh, I give you my soul. Oh, I live for you alone. For you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Worthy of it all. Come on, you raise up your hands to God, that He is worthy. There is no one like His name, His power and His love. Come on, adore His name, adore Him. Oh, from you are all things, and to you are all things. For you deserve the glory. You worthy of it all. It all. Yes, you are worthy, God. You worthy of it all. Oh, you are higher, God. Oh, your name is higher. And to you are all things. For you deserve the glory. You worthy, worthy, God. You worthy of it all. Oh, to you the glory. Oh, from you are all things, and to you are all things. For you deserve the glory. Hallelujah. Come on, give your best clap offering to the Lord. Come on, can we shout the name of Jesus? Jesus, you are great. You are worthy. You are powerful, Lord. There is no one like your name, God. All to you are the highest praises, glory, and exaltation, God. And in Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Ayun po. Sino po dito gusto nila maging memorable ang light 60 seconds nila? Kaya naman po, iikot po tayo as we know each other po. Enjoy po.
A joyful Sunday Light family. Pwede po bang loudest praise para kay Lord? Ayan, sige, palakpakan po natin si Lord. Ayan, sige, makakaupo na po kayo. Alright. So, yun, Life Fam, last week, we were powerfully reminded of how God set us free from anger. So, chains were broken, hearts were healed, and we experienced His liberating grace. Kaya ngayon po, naniniwala ko kung kumilos ang Panginoon noong nakaraang linggo, hindi pa po tapos si Lord dahil kikilos siyang muli sa araw na ito. Amen po ba? Amen. Ayan. Kaya naman, every milestone, you know what, Light Fam, is nagiging more meaningful dahil po magkakasama tayo. Kaya naman po, pwede ko po bang imbintahang tumayo yung mga first-timers natin? Ayan, sa mga VIPs po natin. Sige, pwede po ba kayong tumayo para i-welcome po namin kayo? Sige po, huwag kayong mahiya. Tayo po tayo. Ayan, palakpakan naman po natin sila, Light Family. Ayan, sa lahat po ng VIPs and first-timers, a gentle reminder lang po na huwag po sana kayong aalis agad after this celebration because our consolidation team would like to reach you for 5 to 7 minutes lang po after this celebration. And also, we prepared a simple token po para sa inyo. Sige po, makakaupo na po kayo. Ayan, Light Fam, palakpakan naman po natin sila. Ayan, and I know lahat po tayo excited na ngayong araw na ito because the Lord has fresh revelations and powerful breakthroughs awaiting for us. Kaya naman pwede mo bang sabihin sa katabi mo, God is about to speak. Ayan, sige, sabihin niyo po, God is about to speak. Amen. Kaya naman po, now, let us prepare our hearts and mind to receive the word of the Lord. To deliver the Word of God, let's welcome Pastor Alvin Amen. Madron. Palakpakan natin si Lord. Come on. Yung mas malakas sa palakpak. Yung mas malakas pa. Come on. Say whoa. Yan, okay. Gising na talaga tayo. Sabi mo sa katabi mo, ututo ka rin, no? Okay. So, good morning. Good morning pa naman. Okay, good morning everyone. Sabi mo sa katabi mo, good morning. And magandang araw po sa mga nasa online. Okay, hindi natin alam anong oras na sa kanila. Pero syempre, before that, okay, gusto ko pong batiin ng bawat isa. At sabi mo sa katabi mo, partner, happy 16th anniversary. Amen. So nagsa-celebrate po tayo ng 16th anniversary po ng, syempre ng ating church. Amen po ba? Siguro iba sa atin dito marami kang istorya pagdating sa church na to. Amen. Kung paano ka na-invite or kung saan ka pa nagsimula. Okay. Okay, from garahe to parlor to ano pa ba, club kasi yung dati natin eh. Okay, hanggang napunta na tayo dito. Okay, sa lugar na to. Ang dami natin istorya sa church, tama po ba? May mga time na in love ka kay Lord, bilinas ka ni Lord. May mga panahon nagtampo ka kay Lord, pero praise God kasi nandito ka ngayon dahil sa goodness pa rin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Amen. So, syempre sa pagsisimula natin, may tanong lang po ako sa inyo. Say amen nga po. Yan, okay? So, sino dito meron kayong mga habit? Amen? May mga habit tayo, tama po ba? May mga kanya-kanya tayong habit, di ba? So, for example, di ba, ikaw, pagkatapos mo magtrabaho, mag-aral, or ano pa man meron kang ginagawa. It's either pagkatapos mo magtrabaho, nagsa-cellphone ka, nanonood ka ng Netflix, ano pa ba mga ginagawa natin, nagja-jogging, nag-exercise. May mga kanya-kanya tayong habit. Tama po ba? Amen po ba? May mga kanya-kanya tayong hilig pagkatapos talaga nito, gagawin ko talaga to. Nakukuha po ninyo, di ba, pagising mo ng umaga, meron sa atin dito, nagkakape. Habit mo na yun eh. Nakukuha po natin. Pero alam niyo po, may nakakatakot po pala pagdating sa word na habit. Okay? So, ayun yung kapag yung habit mo, nauwi na po siya sa word na addiction. Paano siya mauwi sa word na addiction? Okay, yung kasi ganito siya. Ang word na habit po ay pampalipas oras. Pero magiging addiction na siya kapag kumakain na siya ng oras. Nakuha niyo po? So, habit ay pampalipas ng oras. Okay? Pero ang addiction ay kapag kumakain na siya ng oras. Nakuha po natin? Okay, parang games lang yan. Ang games ay libangan, hindi libingan. Nakuha niyo po? Di ba? Yung iba kasi ginawa ng libingan eh. Doon na nakabaul na siya doon eh. Okay, kaya nga po ito lang po sa bawat isa sa atin. Okay? So, sa ating second installment ng series natin na may history, okay, let's talk about addiction. Sabi mo nga, addiction. Yan, okay. Sabi mo sa katabi mo, addiction. Okay? Pero syempre,
what to know about addiction. Ano bang malalaman natin? Ano bang dapat nating malaman? Ano bang dapat nating matutunan pagdating sa addiction? Number one, pag-usapan natin, what is addiction? Siyempre, first of all, ano ba ang addiction? Okay? So alam niyo po, addiction, okay, is when a habit, yan, di ba? Habit talaga nag-i-start eh. Habit or substance or behavior begin control your life more than you control it. Nakuha nyo? Ibig sabihin, ito yung mga gawain na hindi mo na makontrol at yan na ang nagko-control sa'yo. Nakuha nyo? Tawag doon ay addiction. Ano pa? Addiction is a chronic condition in which a person become physically and psychologically dependent on a substance. Ibig sabihin, dependent ka na doon sa kung saan ka man nahihilig or kinakaadikan mo. For example, alcohol, drugs, okay, smoking, online gaming, social media, pornography. Nakuha nyo po? For example, ako naalala ko po noon, hindi po ako nakakatulog talaga pag di po ako nakainom. Totoo po yun na hindi ako makakatulog hanggat hindi po ako nasasayaran pa ng alak. Ibig sabihin, nakakatulog na lang ako kapag nakainom ako. Nakuha nyo po? So, ibig sabihin, dependent na ako saan? Doon sa substance. Addiction na pala yun. Are you okay? Okay, nandiyan po ba kayo? Okay, so ano pa po ba? Ito po nakakalungkot. Addiction is when you can't stop doing something, hindi mo mahinto tong isang bagay na to, even harmful, and even though you know it's bad for you. Grabe no, addiction na pala yun. Kahit alam mong nasasaktan ka na, nasisira ka na, at mali na yun, pero hindi mo pa rin siya mahinto, addiction pala tawag doon. Kaya nga magugulat ka, di ba, may mga tao sa buhay mo, sa paligid mo na alam naman nila yun, first time pa lang nilang gagawin yung drugs or mag-drugs, alam na nilang masisira buhay nila, tama po ba? First time pa lang nilang magsusugal, alam na nilang pwede silang matalo at maghirap sa sugal. Nakukuha niyo po? Okay, kasi kahit harmful na, pero hindi nila mapigilan. Addiction. Pero the question is, bakit? Ba't hindi nila mapigilan? Tanungin mo yung katabi mo, bakit? Okay, sabi mo sa kanya, si Pastor bahala. Okay? So, bakit? Kasi po, meron po palang dahilan. May cause or may dahilan. So, ano yung mga dahilan o cause ng addiction? Ano ba? Bakit hindi nila mapigilan? Ano yung dahilan ng addiction? Bakit kahit sirang-sira na yung buhay nila, tinutuloy pa rin nila? Unang-unang cause nito, yung tinatawag natin na psychological causes. Ano yung psychological causes? Ito yung mga taong kapag stress sila or may pinagdadaanan sila matindi, kaya nasasabi nila, alam mo, ito yung tinatawag nilang scapegoat. Kaya may mga nagsasabi, di ba, alam mo, pag nag-iinom kasi ako, hindi ko kasi nararamdaman yung mga problema ko. Nakarinig na ba kayo ng ganon? Tama? Nakarinig na po kayo ng ganon? O tayo yung naging ganon? Di ba? Dalawa kasi yun eh, nakarinig ka na, or tayo yung naging, tama ba? Kaya magugulat kami mga tao na patuloy sila nagdadrugs. Kasi pag nagdadrugs daw sila, nakakalimutan nila lahat ng problema, depression, psychological causes. May nagiging cause sa kanila. Naiibsan yung nararamdaman nila. Nakukuha po ninyo? Dito na lang kami nakakapagpahinga. Dito sa pag nagda-drugs kami, dito kapag nag-games kami, nag-alcohol kami, dito na lang talaga eh. Nakukuha nyo po, nandiyan po ba kayo? Nagigets nyo na po. Okay? May psychological causes. Hindi lang yun, may tinatawag ding environmental causes. Ibig sabihin yung nasa paligid mo. Nasa paligid, environmental. For example, okay, ang cause ng bakit ang isang tao na-addict siya, ang cause nun ay dahil sa influence niya. Dahil kung sino ang lagi niyang kasama, yun siya pwedeng maging. Nakuha mo? Di ba, family mo, friends mo, nakuha mo, kung sino lagi mong kasama, yung ang pwedeng maging. Di ba dati hindi ka naman nag-amen? O, kita mo, kakadikit mo sa church, nag-amen ka na ngayon. Di ba kasi lagi kang nasa church? Nakuha po ninyo? Kung sino yung palagi mong kasama, environmental. Yun yung dahilan kung bakit ka nagiging ganun. So kung kasama mo lagi addict, kung kasama mo lagi alcoholic, kung kasama mo lagi, magiging ganun ka rin someday. Kaya kung gusto mong gumandang lalaki, dikit ka lang sa akin. Joke lang po. Okay? Tuloy tayo. Okay? So nakuha nyo po yun. So may mga ganun. Nagigets natin. Okay? Ibig sabihin kung sino lagi mong kasama. Environmental. Hindi lang po yun. Okay? May tinatawag din tayong easy access. Okay, may easy access, environmental. Nakuha nyo? Easy access, yung madali na, madaling makuhanan. Di ba ako naalala ko nun, pag nagsusugal kami, pupusoy kami, nagtatago pa kami kasi baka mahuli kami. Kakarakos kami, kailangan nagtatago kami, baka mahuli kami. Pero ngayon, ang sugal, nasa cellphone na. Salamat sa scatter. Dating di kotse, dilakad na lang. Nakuha mo, dating may sariling bahay, nangungupahan na lang. Di ba? Bakit? Nasa sa easy access. Environmental.
Di ba? Pinadali lahat ng kasalanan. Nakukuha po ninyo? Nandiyan po ba kayo? Nagigets nyo na po. Di ba? Bakit hirap na hirap ang tao? Okay? So yan yung mga klase na yun. For example, di ba, online gaming. Dati pag pupunta kami, magka-Counter-Strike kami, magdodota kami, pupunta pa kami ng shop. Ngayon, hindi. Lahat tayo may kanya-kanya ng cellphone. Tag-iisa, tagdadalawa pa. Nung kabataan namin, nung panahong mga elementary days, isang brick game lang kami, 12 kami magpipinsan o 15. Isang brick game, next ka pa eh. Di ba? Tama po ba? Nakuha ninyo, suntukan pa yun pag di ka naka-next. Di ba? Pero ngayon, ilan na tayo? Lahat tayo may kanya-kanyang tablet. Ang bata ngayon, may sariling tablet. Nakuha nyo? Kaya ang dali ng addiction. Environmental causes. May natututunan po ba tayo? Okay? And also, syempre, hindi lang po yun. Okay? May tinatawag din tayong biological causes. Sa katawan po kasi natin, ito na. Sa katawan po kasi natin, may tinatawag tayong dopamine. Sabihin nyo nga, dopamine. Ang dopamine po ay nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng saya. Yan na, yung dopamine mo, nagbibigay ng pakiramdam ng saya. Motivation at reward. Ganito siya. Okay? Kapag may magandang nangyayari sa'yo, halimbawa, kumain ka ng paborito mo, nakatanggap ka ng papuri, o nanalo ka, naglalabas yung utak mo ng dopamine. Ano yung dopamine? Happy hormones. So, nagiging masaya ka doon. At ang nakakalungkot lang dito, kapag ang tao daw gumagamit siya ng droga, alcohol, o kahit cellphone, okay, kaya nga pansin mo na sobrang nabababad ka sa cellphone, panonood ng pornography, sobrang dami daw ng lumalabas na dopamine sa utak mo. Kaya ginugusto mo siya ng ginugusto. Tingnan mo yung katabi mo. Kunyari pa siya. Okay? Dahil nasanay ang utak sa labis na saya at gusto niya itong ulit-ulitin, kaya yun, inuulit niya na ng inuulit. Kaya ayun na din ang nagbibigay sa kanya ng pleasure. Nakukuha po ninyo? Yun pala yun. Okay, kaya pala gustong-gusto ko kasi may naglalabas na happy hormones sa utak mo. At yun na yung nagiging pleasure or kasiyahan mo. Ano bang ibig sabihin ng pleasure? Pleasure means a feeling of happiness, enjoyment, or satisfaction that comes from something you like or find comforting. Dito ako nako-comfort pag nagda-drugs ako eh. Nakuha po ninyo? Dito ako nako-comfort pag nakainom ako eh. Di ba? Nagigets niyo po? So yung pala yun because of the dopamine. Okay? Pero syempre gusto ko sabihin sa inyo, church, hindi naman porket nako-comfort ka, at hindi naman porket nagiging masaya ka, ay dapat mo nang itolerate. Tama ba? Kasi hindi porket masaya ka, may magandang epekto yan sa buhay mo. Tama? Parang ayaw niya yata itong pinag-uusapan natin. Amen po ba? Amen? Kaya ngayon pag-usapan natin, number 2, what are the effect of addiction? Ano ba ang epekto ng addiction? Kasi pas masaya ako dyan, ang KJ mo naman. Di ba? Sabi, kung saan ka masaya, suportahan ka, di ba? Pero hindi. May epekto po ang addiction, pero before natin pag-usapan ng effect, may itatake lang po ko sa inyong dalawa, bakit nauuwi sa addiction ng isang tao? Unang-una first is liking. Nag-start talaga yan sa liking. Pagla-like. Okay, not necessarily sa Facebook, yung nagustuhan. For example, first time mo natikman, nagustuhan mo. Nakuha mo yung food or anything, yung gawain na yon, yung alcohol na yon, yung games na yon, yung drugs na yon. First time mo natikman, liking, nagustuhan mo siya. Ngayon, nung like mo na siya, doon na mauuwi yung pangalawa na wanting. Ibig sabihin ng wanting, ito na yung matatawag mo na dati like mo lang, pero ito na yung matatawag natin na craving. Nagkikrave ka na. Naglalaway ka na. Yung may katabi mo, nagugutom na yan eh. Di ba? Kasi bakit? Nag-start lang sa liking. Okay, natikman mo at gusto mo na siya palaging tikman o gawin. Kasi nakaranas yung body mo ng pleasure. Doon sa natikman, doon sa ginawa mo, doon sa nag-crave ka. Okay? At kapag nangyari yung liking, okay, tapos napunta sa wanting, nag-crave ka na, next doon is addiction na. Diyan po ba kayo? Nakuha po ninyo? Walang naging addict agad. Nag-start lang yan sa liking at craving. Kaya ngayon, pero syempre, may effect yan. Okay? Unang-unang effect is mental and emotional effect. Tingnan mo yung katabi mo. Okay ka pa ba? Sabi mo sa kanya. Kasi may mental and emotional effect ang addiction. Mental effect.
Alam niyo po, ang epekto nito ay pagbabago sa pag-iisip. Nawawala sa focus. Hirap mag-isip ng tama. Okay ng malinaw at nagiging makakalimutin. Yan pala ang effect niyan. Sabi mo sa katabi mo, partner, anong pangalan mo? Di ba? Mental effect. Okay? Dahil sa addiction, nagiging mapuro lang utak na mag-isip ng tama. Kaya nga, di ba, tignan mo ha, kaya nga, di ba, kahit alam nilang mali, hindi nila naititigil. Bakit? Hindi sila okay? Mental. At ang pinakamasakit dito, okay, at ang pinakamasakit dito, dahil nga may problema na siya sa mental niya, okay, nagiging makasarili. Kasi kung okay ang isang tao mental, okay, bakit may mga tao sa buhay niya, may pamilya, pero pipiliin mag-drugs? May pamilya, pero pipiliin mag-inom. Okay? May pamilya, pero pipiliin yung mga bagay na hindi naman ikagaganda ng pamilya niya. Nakuha nyo, bakit? May problema na saan? Sa utak. Nandiyan ba kayo? Okay? Kaya mapapansin mo, karamihan ng addict, lalo na pagdating sa drugs, nababaliw eh. Tama po ba? Marami nababaliw. Okay? Hindi lang po sa drugs kundi po sa lahat. Okay? Kasi nga, ang isa sa sisirain ng addiction ay ang mental ng tao. Kaya magugulat ka, isang bata, addict na addict sa cellphone, pag kinuha mo, nag-iiyak. Nagsa-cellphone habang natutulog. Di ba? Bakit? Addiction. Hindi lang po sa drugs. Alcohol, sa gaming, kasi nga dependent ka na dun sa substance na yun. Pag hindi ka na mapakali, pag wala yung bagay na yun, naku po, delikado na. Addiction. At hindi lang po mental, even emotional effect. Nakakalungkot, maraming nauuwi sa depression, nakakaramdam ng sobrang lungkot, kawalan ng pag-asa sa buhay. May mga tao because of addiction, nauuwi sila sa guilt and shame. May guilt and shame sa kanila kasi nga alam nilang pangit na din ang tingin sa kanila ng tao. Tama po ba? Nakukuha ninyo? Isa pa po sa epekto ng addiction, gusto nyo pa? Alam nyo po kung ano? Tanungin nyo ako ano? Nagkakaroon ng mood swing. Nagkakaroon ng mood swing. Mabilis magalit. Mairita. Minsan masaya, tapos biglang nalulungkot. Naku po. Tama po ba? Ayan ang epekto ng addiction sa tao. Wawasakin niya ang emotional and mental mo. At kapag wasak na ang mental mo at emotional mo, pangatlo, physical effect. Meron siyang epekto sa katawan natin. Dahil sa drugs, nasira ang utak. Tama po ba? Dahil sa drugs, nabaliw. Dahil sa alak, nasira ang atay. Pag babae, anay. Di ba? Okay lang yun. Ganyan talaga. May mabagal, may mabilis, may tama-tama lang. Di ba? Nakuha nyo? Di ba nasira ang atay? Okay, o nadadala sa tao dahil sa alak, ito yung nagdadala sa tao ng high blood. Okay? Nagdadala sa stroke and comatose. Nakukuha po ninyo? Wasak physically. Okay? Dahil sa games or Facebook, yan, social media, ano pa po ba, Instagram or anything, YouTube, Netflix. Okay? Nagkakaroon ng tao, nagkakasakit. Tanungin niyo ako bakit? Hindi natutulog. Palaging puyat. Last na talagang video talaga to. Ay, 6 hours pa akong tulog. Ay, kaya naman ng 5 hours. Amen po ba? Diba? Sabi mo sa katabi mo, diba? Ikaw na ikaw. Nakuha po ninyo, syempre pag puyat ka na, ang tao po kasi pag puyat, okay, ayon sa pag-aaral, nagkakaroon po yan ng hormonal imbalance. Nagkakaroon ng hormonal imbalance. Pag may hormonal imbalance, naglilid na to sa tao na humihina ng resistensya niya. At kapag mahina ng resistensya, doon na madali dapuan ng sakit. So, ibig sabihin, doon mo makikita, may physical effect talaga. Sisirain talaga yung katawan natin ng iba't ibang klase ng addiction. Hindi naman ako nagda-drugs eh. Addict ka naman sa social media. Nakuha mo? Akala mo drugs lang ang nakakasira sa tao? Hindi. Sabi mo sa katabi mo, hindi. Dahil kahit ano pa yan, basta addiction, masisira ka. Tama po ba? Amen? Kahit oras-oras kang kumain ng kangkong, masisira ka eh. Tama po ba? Basta addiction, masisira ka. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord? At alam niyo po, meron pa po. May tinatawag din tayong social effect. Okay? Social effect, sabihin yung nakakasalamuha mo mga tao. May epekto rin yan. Unang-una, social effect, lalo na kapag drugs,
iniiwasan ka ng tao. Ay, huwag mong lapitan yan. Tama po ba? Alam mo, ganito yan eh. Nakuha natin. Pangalawa, social effect, iniiwasan ka, ikaw din, iiwas ka na. Kasi may guilt and shame sa'yo. At ang pangatlo, okay, nagiging sanhi ito ng pagkasira ng pamilya. Totoo po ito, even cellphone. Nakakasira ito ng marriage. Matutulog na lang kayo, di kayo nag-uusap. Bakit? Pares kayo nakuha ninyo, sa bahay ninyo, di nakabukas yung TV, pero walang nanonood. Lahat kayo naka-cellphone. Tama po ba? O, di ba nag-amen kayo? Nakuha ninyo, akala natin ganun lang, no? Dependent ka na dun sa substance, eh. Hindi ka makapag-CR na walang cellphone. Di ba? Kasi kapag walang cellphone, binibilang mo yung tiles ng CR nyo. Di ba? Tama po ba? Sino dito bilang nyo yung, tiles ng CR ninyo? Hindi ka na makapag-CR na walang cellphone. Okay, social effect. Masakit sa addiction, even your work, trabaho mo, kaya kang masira at mawala. Bigat, no? Tama po ba? Nandiyan po ba kayo? Okay, so at ang pinakamasakit sa social effect ay yung ilalayo ka ng addiction kay Lord at sa taong ginagamit ng Panginoon sa buhay mo. Okay, ayan ang epekto ng isang bagay na like mo lang hanggang nauwi sa craving at nauwi sa addiction. Amen? Kaya ngayon, syempre, hindi naman nagkulang si Lord kung may mga bagay na tayong nakaka-addikan natin. Okay, like alcohol, drugs, gambling, social media, okay, Netflix or anything, internet, kinaka-addikan na natin. Nakikita natin, nagkukos na sa atin. Nakikita mo ngayon, baka dependent ka na sa substance na yan. Okay, alam niyo po, syempre, may view rin naman si Lord pagdating dyan. Pangatlo, what is a biblical view of addiction? Ano ba yung biblical view pagdating sa addiction? Alam mo po, sinasabi ng Bible that letter A, addiction is a form of slavery. Addiction is a form of slavery. Akala mo ini-enjoy mo lang, pero hindi mo namamalayan, alipin ka na pala. Di ba? Okay, in the Bible, anything that controls us other than God becomes our master. Okay, yung nagko-control sa'yo, yun ang master mo. Yung mas may pinaglalaanan ka ng oras kesa kay Lord, tapos si Lord na i-echepuera, addiction po ang tawag doon. At slave ka na nun. Nakukuha po ninyo? Okay, slave ka na ng bagay na yun. O slave ka na ng anything na ginagawa mo. Sabi nga sa Romans chapter 6 verse 16, no, you are a slave of the one you obey. Doon ka na nag-o-obey, whether you are a slave to sin which leads to death, or to obedience which leads to righteousness. Tandaan niyo po ito, addiction is not just a bad habit. It's a spiritual slavery. Hindi po siya habit lang. Hindi siya bad habit. Pero spiritual slavery. Slave ka na ng bagay na yun. Kala mo nakasanayan mo lang. Okay, pero slave ka na pala. Amen po ba? So yan ang pinakita ng Bible sa atin unang-una. Addiction is a form of slavery. Pangalawa, ito mabigat. Addiction, sige palagay ako. Pangalawa, addiction reveals the emptiness of the human heart. Grabe no, ang addiction daw, sabi ng Bible, pinapakita lang yan, na pinapakita nito yung emptiness ng puso natin. Alam niyo po kasi, si Lord, nilikha ni Lord ang puso natin na may void po yan inside. Meron siyang hole. May void yan. At hindi po yan napupunan ng kahit na anong pleasure dito sa mundo. Even drugs, even sex, even alcohol, o other thing. But only God can satisfy the deep longing. Nakukuha po ninyo? So meron void yan. Kaya lang, ang tao, ang problema, doon hinahanap. Tingnan niyo po, kagaya ng panahon ni Jeremiah. Sabi dito sa Jeremiah, sige, palagay ako, 2:13 sabi, 2 ang kasalanan ng aking bayan. 2. Tinalikuran nila ako. First of all, tinalikuran nila si Lord. Sino daw si Lord? Ako, na bukal, na nagbibigay ng buhay. Sino si Lord? Bukal, na nagbibigay ng... So si Lord na yung bukal na nagbibigay ng buhay. Anong ginawa nila? Next, humukay sila ng balon. Ngunit mga balong butas na walang naiipong tubig. Nakuha ninyo, nandun na yung source, humanap pa ng iba. Kuha natin? Kaya nga magugulat ka, ang addiction, nilalabas lang nito yung emptiness ng puso mo talaga. Papakita niya yung emptiness ng puso mo. Kaya magugulat ka sa kurap. Bakit sila patuloy na nangungurap? Di ba?
Kuha sila ng 500K. Nag-start yan sa 1,000, 5,000, tumalo ng 100,000, 500, 1 million. Siguro pag may 5 million na ako, may bahay na ako, di naman mahalata, okay na to. Pero bakit patuloy kahit billion-billion, hindi nila tinitigilan? Nandiyan po ba kayo? Kasi hindi sila nasasatisfy. Amen? Hindi ka masasatisfy ng addiction. Ganyan pinakita ng Diyos na ang addiction ng tao, ano man ito, okay, ay hindi siya mabibigyan ng totoong satisfaction. Kundi ipapakita sa kanya ng addiction yung emptiness. At yun yung ahabulin niya ng ahabulin. Hihit-hit pa rin. Shot pa din. Magpapakalugmok pa rin. At kasi akala niya, yun ang magpapasatisfy sa kanya. Diyan po ba kayo? Pangatlo, addiction leads to judgment. Bigat, no? Slave ka na, kala mo masaya ka lang, slave ka na, empty ka pa. Pangatlo, ay judgment. Ang pamumuhay sa bagay, ang pamumuhay ng layaw o hilig ng katawan na nagpo-form ng addiction na hindi na itataas si Lord, ay may judgment ang Panginoon. Galatians chapter 6 verse 7 to 8. Sabi dito, huwag ninyong linlangin ang Diyos, ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtanim para sa sarili niyang laman, addiction, ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu, ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya church, lahat tayo dito, first time mo, akala natin ini-enjoy lang natin. Pero lahat ng yan ay hindi na itatago kay Lord. Kahit sa private place mo pa yan ginagawa, mag-isa mo lang. Pero hindi mo yan maitatago sa mata ng Panginoon. At ang nakakalungkot, ang kasalanan na yan ay may kabayaran. Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. At ang kasalanan na yan ay may kabayaran. At ito ay ang kamatayan. Hindi lang ito physical na kamatayan, yung mamamatay ka. Blessed na ako kasi may mas bata nga sa akin namatay. No. Ang kamatayan na yan ay kamatayang eternal. Ibig sabihin, habang buhay nakapurusahan sa impyerno. Sinunod mo lang yung layaw mo, yung addiction mo, kinalimutan mo si Lord. Ang kabayaran yan ay kamatayan. Kamatayan sa hell or sa impyerno. Diyan po ba kayo? Kala natin na addict lang tayo sa Facebook, no? Yung screen time mo, 8 hours. Screen time mo, 16 hours. Wow! Alam mo kung sumasahod ka lang sa Facebook, mayaman ka na. Kala mo ganun-ganun lang, na-addict ka lang sa ganito, kasi sinunod mo lang naman yung layaw mo, pero hindi pala. Pero alam niyo, church, may good news ako. May good news. Dahil hindi pumayag ang Diyos na tuluyang masira ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak in John 3:16 upang maging bayad sa kamatayan na dapat tayong makasalanan ang magbabayad, pero ang Panginoong Yesus ang namatay para sa atin. Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Amen? Pero ang Panginoong Yesus, hindi siya nanatiling patay. Sa ikatlong araw, muli siyang nabuhay. Patunay lang na sapat ang ginawa ni Kristo para tayo ay tuluyang mapatawad. Pero hindi lang mapatawad, kasi buhay pa tayo, kundi mapalaya sa addiction. Amen? John 8:34-36, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya. Habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Ngayon, church, good news. Okay? Kasi lahat ng inalipin ng addiction, pwede nang lumaya dahil sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Palakpakan natin si Lord. Siguro tinatanong mo, Pas, anong gagawin ko? Lalabas akong church, bless ako ngayon, pero paglabas ko, nandiyan yung temptation eh. Tama ba? Nandiyan yung environment ko, nandiyan yung mga kaibigan ko, anong gagawin ko? Uuwi uli ako sa amin, ganun yung pamilya ko, anong gagawin ko?
Siguro question mo, anong gagawin ko? Kaya pang-apat, what can we do to break free from addiction? Paano ba tayo lalaya dyan sa addiction? Number 1, admit the problem. Aminin na may problema at huwag i-deny o iwasan. Nako nyo, ayon sa psychologists, ang awareness at acceptance ay unang hakbang ng healing process. Hindi ka gagaling hanggat hindi mo inaamin na may problema ka. Wala namang nakakaalam ng ginagawa mo o kahit may nakakaalam ng addiction mo, huwag kang maiyak kasi sarili mo ang kalayaan ang nakataya dyan. Amen po ba? Aminin mo na may problema. Na-addict ako sa cellphone, na-addict ako sa drugs, sa alcohol, sa pornography. Aminin mo. Pero doon ka kasi lalaya. Proverbs 28:13, he who counsel his sin does not prosper. Di talaga magpa-prosper, but whoever confesses and renounces them, find mercy. Tingin po kayo sa akin, tandaan nyo to church, ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pag-amin sa Diyos at sa sarili. Amen? Admit na may problema ka at may problema tayo. Huwag tayo mahiya. Wag na nating i-depend pa yung sarili natin. Sa cellphone lang, addict na. Aminin natin. Amen? Pangalawa, seek help and support. Hanap ka. Seek help and support. Kasi hindi natin kayang labanan yan ng mag-isa. Hindi mo kayang labanan yan ng mag-isa. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, partner, nandito ako. Amen? Diyan yung life group leader mo, nandyan yung kaibigan mo sa church, nandyan si Bishop, nandito kami mga pastors. Magtulungan tayo. Amen? Seek help and support. May mga lumalapit din sa professional help like psychologists and rehabilitation center. Walang masama doon. Seek help and support. Sabi nga ng Book of Ecclesiastes, chapter 4, verse 9 to 10, 2 are better than 1. If one falls down, his friend can help him up. Meron sa kanyang mag-aangat. Tandaan niyo po ito. Ang tulong ng iba ay hindi kahinaan, kundi daan tungo sa kalayaan. Amen, hindi kahinaan yan. Pero yan ang makakatulong sa atin. Amen po ba? And lastly, renew the mind. Renew mo yung mind mo. And replace the addiction with a healthy habit. I-replace mo yung addiction sa healthy habit. Baguhin yung kaisipan. Tandaan niyo po, ang addiction ay nagsisimula sa maling mindset. Okay lang naman to. Di ba? Wala naman ako natatapakang tao eh. Pera ko naman yung ginagamit ko eh. Maling mindset. I-renew mo yun. Kaya nga sabi ni Paul, ano sabi ni Paul? Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is His good, pleasing, and perfect will. Pero alam nyo, hindi sapat na i-renew mo lang yung mind mo. Hindi sapat na ititigil mo lang siya. Dapat kailangan mo siyang palitan. Kasi pag tinigil mo lang at wala kang ginawa, naka-steady ka lang, babalik ka lang. Takuha ninyo, pag tinigil mo, kailangan papalitan mo kung ano yung ginagawa mo. Kung dati alak 5 ka, alak 6. Di ba? Hanggang alak 10 yun eh. Di ba? Oy pre, alak 5 na, tara na. Di, palitan mo. Yung dating alak 5, alak 6, alak 7 mo, palitan mo ng light group. Nakuha nyo? Ngayon, Sunday, pamira nakasanayan to ng tatay ko, yung nabubuhay tatay ko. Day off niya pag Sunday. Pagising ng maaga, mga alas 9, nagpapatugtog na yun ng Matt Monroe, Tom Jones. Tell me when day you be mine. Tugtog na yun. Tapos magiinom na siya. Pero pwede mong palitan. Nakuha nyo? Pwede mong palitan. Yung dating Sunday na nagiinom, palitan mo mag-church ka. Palitan mo ng practices. Healthy habit. Yung dating pag ginagawa mo, yung oras na to, gumagawa ang kasalanan, kalokohan, nanonood ka ng ganito, palitan mo siya ng habit. Amen po ba? Kasi pag di mo siya pinalitan, babalik ka lang sa dati. Kaya kailangan palitan mo siya ng palitan. Amen po ba? Okay, isang araw,
yung dopamine ng katawan mo ay hindi na yung pleasure ng mundo ang hahanapin, kundi yung pleasure na nanakay, Lord. Amen po ba? Kaya hindi lang natin iiwasan ng kasalanan, kundi papalitan natin ng kabutihan at kabanalan. Amen po ba? Alam niyo, church, gusto kong malaman niyo po, listen, sa bawat isa sa atin dito. Gusto ko sabihin sa inyo, kung tinitingnan niyo yung sarili niyo at sinasabi niyo, Pas, ang hirap kasi magbago eh. Ang hirap kasi talaga. Pero gusto ko sabihin sa iyo, walang sirang buhay ang hindi kayang baguhin ng Diyos. Amen? At walang alipin ng kasalanan ang hindi kayang palayain ni Kristo. Amen? Kaya nga tandaan niyo po ito, ginawang possible ng Diyos na tayo ay mapalaya dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ni Lord. Kaya nga alam niyo, church, ito pinag-uusapan natin. At ito rin yung title natin ngayon. At i-declare natin that we are rescued from addiction. Amen? Sa oras na to, may papanoorin tayong isang testimony. Mas lalo tayong i-encourage na kaya nga ni Lord magpalaya pagdating sa addiction. Let's close your eyes and let's pray. Lord, bless this video na panonoorin namin. At bless mo kami, buksan mo yung puso namin. Patuloy makita namin ang kaluwalhatian mo. Salamat po, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Isa ako dating taong walang direksyon ng buhay. Addict, pusher, makasalanan. May kasabihan nga, kung anong puno, siya yung bunga. Nangyari kasi sa tatay ko sa Olongapo, kung isasay, nakikita ko siya na siya yung leader ng isang gang na maraming kriminal na ginagawa. Andyan yung nakaw, snatching, drugs, lahat, pati mga prostitution, hawak niya. Kaya po, nung lumaki ako, nakikita ko na ganun ang sistema ng buhay namin. Nakikita ko kung paano sila mag-deal ng drugs, kung paano yung kalakaran. Parang tumatak sa isip ko na yun na yung talagang buhay namin. Nung bata pa po ako, yung mga ninanakaw nila sa Amerikano nung araw, ako yung taga-bantay. Na usually nakikita ko na alam ko nakaw. Tinanong ko siya, one time tinanong ko siya, Pa, di ba bawal ang magnakaw? Sabi niya sa akin, Nak, okay lang yan. Mga Amerikano naman ninanakawan namin. Mula po ng pagkabata, na-expose po ako
sa drugs, mga baril, mga transaksyon niya sa droga, na ako yung pinapapick up niya ng drugs. Mga baril, ako yung naglilinis ng mga baril, sako-sakong baril, para may benta namin. Pare, panalo! O yan, pre. Sige, sige. Ano nga? Panalo tayo. Panalo si Ona. Pagdating mo, bro. Uy, paldo. Uy, paldo, pare! Ayos, ayos. Marami tayong may score. Ayos. Hindi ba po masamang magnakaw? Anak, okay lang yan. Mga kanon naman ang nakawan natin. Maraming pera yun. Eh tayo, kailangan natin ng pera. O ito, kunin mo to. Bumili ka ng laruan mo. Pagbihan ng laruan. Paldo to. Ayos ba? Ayos. Tuwa si General nito. Nung early 90s po, nakikita kong ginagawa niya talaga na kalokohan o yung mga kriminalidad. Ang alam ko, yun na yung normal na buhay namin, na yun talaga ang kalakaran ng buhay, na okay lang para sa isang magulang o na ituro sa anak dahil alam niya marangal yung trabaho niya, parang ganun po ang naitanim sa puso ko. Na tumatak sa akin na ganun din ako dapat. Kasi po ang ginagawa niya, para po hindi mahuli, ako po yung inuutosan niya pipick up ng drugs. Papa, ano po yung gagawin natin? Huwag kang matakot. Nandito lang ako sa likod mo. Basta iabot mo lang yan. Nak, na-practice na natin to ha. Andun yung lalaki. Iabot mo lang yan, tapos kunin mo yung pera. Anak, iabot mo to dun sa lalaki. Pagkatapos, kunin mo yung ibibigay niya sa'yo. Bumalik ka na rin dito. Bilisan mo, anak. Oh! Ba't nandito ka? Nasa si Papa mo? Siya nga. Sige na, sige na! Papasakayan niya ako sa galing ng Zambales, papasakayan niya ako, punta ka ng Subic. At early age ko, punta ka ng Subic, bigyan niya ako ng address, hanapin mo itong taong to. Kunin mo yung shabu at marijuana, dalay mo rito sa bahay. Yun po yung talagang niya. Na alam ko normal. Dahil yun po yung kinabubuhay namin eh. Yun po yung kinabubuhay namin. Alam ko po normal yun. Kaya okay lang sa akin. Kaya nung lumaki po ako, ganun na rin po ang kalakaran na alam ko. Wala pong araw na hindi ako bangag nung time na yon. Kasi po, ako po may hawak lagi ng pera namin o yung kinikita ko. Kaya lagi akong bibili. Ang ginagawa ko, bibili ako, bebenta ko sa kanila. Ang tira, laging akin. O yung tubo ng kinikita ko sa pagtutulak ay laging para sa akin, para may pambisyo ko. Kaya araw-araw akong bangag. Hindi ko na alam na malalim na pala yung nagiging damage sa akin nung pagkalulong ko sa droga. Ano? Meron eh, kaso makunat yung supplier natin yan eh. Kailangan mo na ba? Uy, naka-score ako. 3. Unti naman yan. Tira mo naman ako. O, sige, sige. Okay na. Eto. Okay. O. Kunin mo lahat. Tape to ah.
nawalan ako ng trabaho dahil nahuli ako nagnakaw sa company namin. Mas lalo po ako naging full-time drug pusher. Lumalim ako sa pagda-drugs. Marami na akong supplier, marami na akong sinusuplayan, marami na akong nabibentahan. Kaya kailangan kong i-recruit yung asawa ko para mas malaki yung income namin. Tinuruan ko siya mag-drugs, tinuruan ko siyang mag-shabu, siya na rin nag-repack. So, para walang gulo, kasama ko ang asawa ko. Para walang question sa akin bisyo, dinamay ko siya. Ganun na ako kalalim. Ay mo na ba? Lahat. Sandali. Ay, ano ba yan? Ang nanay ko is pinagbabawalan na ako sa ginagawa ko. Na ayun ang ayaw na ayaw ko, yung kukontrahin ako noong time na yun. Kaya one time na binabawalan niya ako, na tumigil na ako, nagalit ako sa kanya. Nasampal ko siya at sinipa. Mas lalo pa akong nalulung sa droga noong time na yun. Nangaharang na ako ng bus, nambabato na ako ng mga sasakyan. Sabi nga ng mga kapitbahay namin, malala na yan si Mel. Wala nang katinuan yan. Ano rin naman yan, Mel? Ha? Bakit ang dami-dami mong pera? Saan galing yun? Mel, kinakausap kita. Hindi ka pa ba talaga titigilan at walang nangyayari sa'yo? Ang dami nang nahuli dito. Tumigil ka na yan. Masama yan. Tigilan mo yan. Bakit ka nangyayam? Ha? Walang nangyayari ka talaga. Bata ka! Dahil sa droga ka! Ngayon mo ba titigil? Ngayon mo ba titigil? Ha? Tumigil ka! Ito ka na yan! Ha? Tama na, Ben! Tama na! Bigyan mo na yan! Nanay mo yan! Ikaw rin! Isa ka pa! Ano ba? Bigyan mo na yan! Nanay mo! Hindi mo alam ang sinasabihan! Ha? Hindi mo alam! Hindi na alam. Ikaw rin! Magsama kayo! Magsama kayo! Bigyan mo! Nanay mo yan! Bigyan mo na yan! Bumalik ka na naman! Bumalik ka na! Bumalik ka na sa lahat! Bumalik ka na sa Nahinto po ako sa pagtutulak ng drugs.
at saka pagsasyabu. Kasi po dumating yung time na yung source ko mismo ay hindi nakapagbayad doon sa main source na pinagkukuhanan namin. Kaya ang nangyari, nagtago siya kasi malaki na yung utang niya. Ako ang tinuro niya na nakalustay daw ng pera. Kaya ang ginawa ng main source namin, pinadampot ako, tinutukan, dinala sa isang safe house nila at pinapaamin na ilabas ko raw yung pera. Saan daw nagastos, so saan ko raw tinago yung pinagbentahan ng shabu. Kaya yung time na yon, magulo yung namin, naging magulo na yung buhay ko. Nangako ako na babayaran para lang makalabas sa sitwasyon na yon. Kaya po, ang nangyari ng time na yon, pag amin ko sa kanila na babayaran ko, andun din yung time na nagkakahulihan na po ng mga kasamahan ko, hinuli na ng narcotics, at yung isang kasamahan namin, pinatay na ng NPA. Score ako. Tapos kami. Dami mo nang kuha. Hindi na, babalik ko rin sa katapusan. Wala akong dala dito. Si Mel kasi, hindi nagbabayad eh. Pero sa katapusan, promise. Katapusan siguro din mo yan. Oo boss, ako bahala. Haba na ng listahan mo dun. Kakausapin ko si Mel. Ako bahala. Wala akong dala eh, oh. Ilan? Kailangan lang namin. Ilang kailangan mo? Outress. Siguraduhin mo lang. Ano ba? Ako bahala. Katapusan na. Te? Te, pakuha nga muna ng sigarilyo. Okay na po. Thank you, Te. Pasang Nay! Oh! Bakit? Gapa! Huwag ka nang papalag. Tutuluyan kita. Okay, kamay sa likod. Hindi ako yun, boss. Tayo! Sige, lakad. Saan yung pera? Anong pera? Kumang-mahangan ka pa? Anong pera? Kumang-mahangan ka pa? Tutuluyan kita dito ngayon. Anong Hindi pera ka yun? amin. Hindi ka amin. Anong Ha? pera yun? Anong pera? Dito ka? Ha? Bakit niya? Kilala mo si Mel? Bel? Oo. Lakas mo, wala akong kilalang ganun. Si Melbert? Melbert, Ha? bakit? Lakas mo. Ay, baril yan, boss. Gusto mo? Ha? Hindi, Kilala wala mo? akong kilala ganun niya. Uy, pre, hinahanap ka na ng polis. Dapat tayo ng pamilya mo. Tayo mo yung mga ano mo. Tara na! Tara na! Bakit? Tara na! Tara na! Bakit? Wait lang. Hayaan mo din! Doon ako, parang naimasmasan. Parang ang pakiramdam ko, nasusukol na ako. Kaya yung time na yon, nag-decide kami mag-asawa na magtago
sa Olongapo. Nagtago ako sa Olongapo para mapagtakpan yung mga kasalanan ko. Pero, hindi pala ako makapagtago sa Panginoon. Dahil po, yung pinagtataguan ko sa Olongapo City, ay merong isang maliit na church. Doon po nagsimba ang aking mag-iina. Na lagi nila ako niyayaya. Ang sabi ko sa kanila, tigilan nyo nga ako. Panay kabaliwan lang yung ginagawa nyo eh. Pataas-taas pa kayo ng kamay. Pero one time po, yung naalala ko Sunday mismo, iisa ko lang sa bahay. Lahat sila nasa simbahan. Nainip ako. Naisip ko na, bakit di ko kaya subukan pumunta sa church? Hindi ko na malayan na nakabihis na ako. Andun na pala ako sa harap ng church. Nakita ako ng pastor. Ang sabi ng pastor, Brother Mel, pasok ka. Sabi ko sa pastor, may hawak pa akong sigarilyo. Pastor, ubusin ko muna itong yosi ko. Yun po ang umpisa ng pagsimba ko. Pero mula nung araw na yun, yun na pala yung turning point ng buhay ko. Doon na nagsimula na pasimba-simba lang ako. Parang gumagang yung pakiramdam ko noong time na yun. Sabi nga sa salita ng Diyos, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Dahil sa pakikinig ko sa salita ng Diyos, unti-unti pala, nabibuild na yung pananampalataya ko sa Panginoon. Hanggang sa nag-desire po ako na mag-life retreat. Doon na po yung turning point ng buhay ko. Doon ko na-encounter si Lord. Doon ko sinuko yung mga bigatin ko, mga hinanakit ko, mga nangyari sa buhay ko na akala ko noon ay tama. Doon humingi ako ng tawad kay Lord. Hanggang sa nag-desire pa akong lumalim sa Kanya. Kasi alam ko, sa piling ng Panginoon may kapahingahan. Nangingi ako ng tawad kay Lord sa mga nagawa ko na kasalanan. Kasi alam ko kung gaano ako karumi nung araw. Alam ko kung ano yung mga pinagdaanan ko. Pananakit ko sa magulang ko. Yung mga kasalanan ko nagawa. Akala ko wala nang kapatawaran. Akala ko hanggang doon na lang. Pero sa pag-encounter ko sa life retreat na yon, gumaang po yung pakiramdam ko. Mas lalo akong nag-desire pa na kilalanin si Lord. Mag-desire pa na lumapit kay Lord. Nag-desire pa na mag-serve kay Lord. Mabiyaya po ang Diyos. Kasi dati po ako yung tagahatid ng gulo. Pero ngayon po, ako na po yung tinatawag pag may nanggugulo. Isa na po ako sa nagpapagamit dito sa church as marshal, security, at peacemaker. Nagle-lead na rin po ako ng life group sa mga katatayan. Nagpapagamit kay Lord na patuloy na umaabot ng mga alam kong kagaya ko rin na dating ligaw, na dating walang direksyon ang buhay. Bilang tatay, hindi naman po ako perpekto, pero dahil po sa biyaya ng Panginoon, kasama ko na po yung asawa ko, nagsiserve dito. Yung mga anak ko, nag-church na rin. Nakapagbuo rin na rin po ako
ng family life group sa aming compound na dati is iba yung kumpulan namin. Pero ngayon, napaka-bless ko kasi isa ako sa ginamit ng Panginoon para abutin din ng mga kamag-anak ko, abutin din ng mga tsuhin ko, maidala sa Panginoon at makakilala sila sa Panginoon. Kaya kung akala nyo, ang buhay nyo, wala ng direksyon, wala ng pag-asa, sa Panginoon, may pag-asa tayo. As sa tatay, hindi naman ako perfecto, pero napakabuti ng Panginoon sa buhay ko. Andiyan siya lagi, nag-provide. Hindi man ako na ganun kalaki kumita nung araw, pero alam ko God will provide sa pamilya ko. As a tricycle driver o all-con driver, napagtapos ko po ang pag-aaral ng aking anak, isang teacher at isang nurse. Hindi po sa dahil sa akin. Dahil po sa biyaya ng Diyos. Dahil alam ko, nagpagamit ako sa Kanya, hindi papayag ang Panginoon na hindi rin ako pagpapalain. Kaya po, bilang tatay, yung mga tatay dyan, surrender nyo na po sa Panginoon yung buhay nyo. Alam ko, nangyari sa akin ang biyaya, binigay sa akin ng Diyos ang biyaya. Sa inyo rin kayang ibigay ng Panginoon ang higit pa sa inaakala ng bawat isa sa atin. Now I can say, kung anong puno, kayang baguhin ni Lord ang bunga. From addict to disciple, from drug pusher to prayer warrior. Dating tagapaghatid ng darkness, now, I am a light bearer. Pangarap ko maglingkod sa Diyos habang ako'y malakas pa. At hanggang sa huli ng aking hininga. Alright, pwede ba natin palakpakan si Lord sa buhay ni Tatay Mel? Ayun po siya. Grabe po si Lord. Amen po ba? Alam niyo po, kaya rin ni Lord gawin yun sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Imagine that, no? Kung paano pinalaya ng Panginoon ang isang tao. Siguro nakikita natin na, grabe, kung siya nga napalaya siya ni Lord, how much more ako? Or kung sasabihin mo naman sa akin ngayon na hindi, mas malala ako, gusto ko sabihin sa iyo, iisa lang yung Diyos natin na kahit anumang sitwasyon yan, kaya tayong palayain ng Panginoon. Amen? Tatayo tayong lahat, come on. Tayo tayong lahat habang nakapikit tayo. Come on, close your eyes. And sa oras na to, I know, nangusap si Lord sa atin. Nausap tayong lahat ni Lord, bawat isa sa atin. Come on, ikaw lang at si Lord ngayon habang nakapikit ka. Lalo na kung first time mo ngayon sa church na to. At sinasabi mo, Pastor, gusto ko rin maranasan na mapalaya doon. Yes, hindi man sa drugs or ano pa man. Pero aminado ko at inaamin mo ngayon, first time mo, at inaamin mo sa sarili mo na meron kang addiction sa isang bagay at gusto mong lumaya. Gusto ko lang din sabihin sa'yo kung gusto mong lumaya dyan, I challenge you. Ba't hindi mo papasukin ngayon ang Panginoong Hesus sa buhay mo bilang Lord and Savior ng buhay mo? At kung sinasabi mong gusto mong papasukin si Jesus sa buhay mo, na siyang nagpalaya, kagaya sa buhay ni Tatay Mel at magpapalaya din sa'yo, ba't hindi mo ako sundan sa panalangin na to ngayon? Pwede mo bang sabihin, as if ang kausap mo si Jesus, pwede mo bang sabihin, Panginoon, maraming salamat po kasi nabatid ko na may addiction ako at hindi ko kayang palayain ang aking sarili. Kaya sa oras po na ito, naniniwala ako, Panginoong Hesus, na ikaw lang ang kayang magpalaya sa akin. Kaya po, Panginoong Hesus, pumasok ka sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. At lahat tayo dito ngayon, church, ano man ang addiction na meron tayo, ano man ang ginagawa natin na alam natin pwedeng ikinasisira ng buhay natin sa oras na to, suko natin lahat kay Lord. And right now, ba't hindi mo i-offer ang buhay mo sa Panginoon kung paano in-offer mo sa addiction, sa kasalanan, kay Satanas na sumira ng buhay mo right now? Lahat yan, susurrender natin, ipapabreak natin kay Lord. And this time,
isusuko natin yung buhay natin kay Lord at magpapagamit tayo sa Panginoon para i-glorify siya. Right now, sa oras na to, come on, ano man ang addiction na yan, drugs, alcohol, gaming, social media, sa oras na to, lahat yan isusuko mo kay Lord. Ba't hindi mo itaas ang kamay mo? Come on, raise up your hands, church. Lahat tayo dito. It's time. Ito yung time na marireceive natin ang kalayaan na ibibigay sa atin ng Panginoon. Come on. Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Aminin mo, Lord, may problema ako. Pero naniniwala ako, Lord, na kaya mo akong palayain. Sa oras na to, nakakita ako, Lord God, na isang taong pinalaya mo. At kaya mo rin, Lord, yun gawin sa buhay ko. That's why, Lord, today, Lord, binibigay ko sa iyo yung buhay ko, Lord God. I offer my life to you, Lord. Lord, ikaw yung buhay ko sa akin. And I offer my days every day, Lord. Sinusurrender namin, Lord, yung buhay namin sa iyo. Come on, right now. Surrender your life to God. Ito na yung katapusan ng pagkilos ni Satanas sa buhay natin. Pero ito na rin yung time na magpapagamit tayo kay Lord at itataas natin ang Panginoon. Come on, raise up your hands at awitin mo to kay Lord. I offer my life to you, God. I offer my life to you, Lord. Everything, Lord God. Sa buhay ko, Lord God. Use me, Lord. For your glory, Lord. I offer my life, Lord God. And every day to you, Lord. Oh, sige, awitin mo yan kay Lord. Come on. As in, gawin mong commitment at prayer kay Lord ngayong araw na to. Come on. Raise up your hands, church, and shout and sing. Come on. Sigaw mo to at iparinig mo sa Panginoon, Lord, I offer you my life. Come on. Come on. And Lord, use me, Lord. Come on. Sabi mo kay Lord, gamitin mo ko. Tapos na ang panggagamit ni Satanas sa akin. Ng demonyo sa akin, Lord. This time, Lord God, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. At gamitin mo ako, Lord God. Ino-offer ko ang buhay ko sa iyo, Lord. Gamitin mo, Panginoon. Lord, bilang, Lord God, para itaas ang pangalan mo, Panginoon. Para itaas ang ngalan mo, hindi na sa kasalanan, kundi sa kaluwalhatian mo na. Come on, come on. Lord, I offer. Yes, come on, church. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, mixing my praise to you. And as a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Come on, say it to God, Lord, I offer you my life. Come on. Lord, I offer you. As if sinasabi mo na to sa Panginoon ngayon. Come on, say it. Lord, I offer my life to you. Come on, church. This time, hindi na sa kasalanan, hindi na sa addiction, hindi na kay Satanas, kundi sa Panginoon na. At wala tayo bang gagawin kundi i-glorify si Lord sa buhay na binigay niya sa atin. Come on, church. Come on. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Come on. Lord, I offer you my Lord, maraming salamat, Panginoon. Kasi hindi namin namalayan. Akala namin okay lang kami. Akala namin habit lang namin. Akala namin masaya lang kami. Pero Lord, slave na pala kami. Pero Lord, unti-unti na pala kaming sinisira. Yung pamilya na meron kami. Lord, ngayon nakita namin na meron pala kaming addiction. Pero salamat, Lord, kasi tinulungan mo kami makalaya doon. Tinuro mo sa amin at ipinakita mo sa amin, ni-reveal mo sa amin kung ano kami at ano ang dapat namin gawin. That's why, God, today, in-offer namin ang buhay namin sa iyo. Naalay namin, kinukomit namin. Kasi, Lord, pinalaya mo kami sa pagkaalipin ng addiction sa buhay namin. That's why, God, we offer our lives to you. Gamitin mo
as a living sacrifice para itaas ang pangalan mo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Pwede ba natin palakpakan si Lord? Lahat ng pinalaya ng Panginoon, yung dabas sa palakpak, come on. Hallelujah. Sige po, makakaupo po tayo. As we give today, gather with open hearts. Be driven by gratitude, not duty. Giving is an act of trust, a reliance on God's provision. It's a declaration of faith in His abundance. Remember the widow's mite? Jesus saw that she gave all she had. A humble offering, a demonstration of unwavering faith. Empty ourselves of greed and be filled with His grace, for God will meet all our needs. Giving is a reflection of God's love and grace, a joyful response to His many blessings. Let's give with a grateful heart. Amen. I know that we are all blessed po. So before we give our tithes and offerings, let us pray po. Sige, yuko po natin ating mga ulo. Ayan, Panginoon, salamat po sa lahat ng pagpapalang ibinibigay niyo sa amin araw-araw. Lord, ngayon po, ibinabalik namin sa inyo ang aming mga kaloob bilang pasasalamat. Pagpalain niyo po yung puso ng mga handang magbigay at naway lalo niyo po kaming gamitin upang maging daluyan ng pagpapala sa iba. In this giving, Lord, we honor and we praise you. In Jesus' name, Amen. And sa mga magbibigay naman po through online, we can send through GCash or bank account. So let's give and give back with a cheerful heart. I believe we are all blessed this morning. Come on, tatayo po tayo as we sing this victory song. Come on. Sabayan niyo po kami and we declare. Come on, we sing. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I'm trading my sorrow. Trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying it down for the joy of the Lord. Come on, everybody say. We say yes, Lord. Come on. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Come on for the last time. We say yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord. Amen. Amen. Come on, palakpakan natin si Lord. Bless po ba tayo? Amen. So before we pray, no, pwede ko po bang i-invite lang yung mga first-timer po dito sa church? Sige po, pwede po ba tayo dito sa harap? Yan, huwag po kayo mahiya. Okay, tinanggal na po ni Lord yung pagiging mahiyain natin. Yan, okay? So, yan, okay? Grabe, ang gaganda pala at ang gagwapo pala ng mga to. Alright, so sige po, harap po tayo sa kanila. Yan, harap po tayo sa kanila. Welcome po kayo sa church. Pwede po ba natin palakpakan? Hallelujah.
welcome po kayo sa pamilya ng Light Church po. Yan, okay? And I know blessed tayo ni Lord. Pwede ba tayong mag-pray, lay hands natin sila? Come on, sige po. Lord, thank you for this new friends na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. God, bilang pastor, Lord God, at kami na magkakapatid dito, Lord, kaya namin sila in-invite, Lord God, kasi gusto namin maranasan din nila kung paano mo kami pinalaya, kung paano yung nararanasan namin sa'yo, kung paano, Lord, kagaya ng topic namin na may mga tao na hinahanap nila yung comfort sa drugs or sa alcohol. Pero kami, Lord, kaya nakalaya kami kasi may Jesus kami at ikaw yun, Panginoon. At Lord, yun din gusto namin maranasan nila, Lord God. At maisip at maalala nila na merong Diyos sa buhay nila na handang tumulong at nandiyan palagi, Panginoon. That's why, God, I pray, i-bless mo sila right now, Lord God. Lord, kung may karamdaman man, pagalingin mo, may pangangailangan, kayo po yung mag-provide, Lord God. And patuloy, Lord, na iparanas mo yung pagmamahal mo sa kanila. Lord God, araw-araw sa buhay nila, Panginoon. At palakasin mo, Lord, sila palagi nagpag-aaral sa pagtatrabaho, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lord, truly, alam ko, Lord, kung gaano sila ka-welcome sa amin, ganun din sa iyo, Panginoon. And also, Lord, thank you for your word. Maraming salamat kasi truly, Lord, tinuturuan mo kami sa lahat ng aspeto ng buhay namin, even the addiction. Kung ano man yung addiction na meron kami, inaamin namin at nagpapabago kami sa iyo doon. At salamat, Lord, kasi kinokorek mo kami. Ibig sabihin, mahal na mahal mo kami. Come on, receive the blessing from the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen, amen, amen. God bless everyone. Magkamayan po tayo. God bless po. And sa new friends po, welcome po kayo sa Light Church. God bless everyone.